Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction, opinion, yung mga pahayag ni Pangulong Marcos Jr. sa Kuala Lumpur, Malaysia tungkol sa impeachment. Na iginigiit niya talagang ayaw niya ng impeachment. Kasi daw yung mga kakampi niya sa Kongreso hindi nagpirma ng impeachment. Yun daw pumirma, hindi niya kayang utusan. Something like that. Yung anak niya, number 1 na pumirma, hindi niya kayang utusan ng anak niya. Grabe. O, pakinggan natin to ha. I didn't want impeachment. I don't want impeachment. Lahat ng kakampi ko sa Kongreso hindi nag-file ng impeachment complaint. Yung mga nag-file ng impeachment complaint, hindi mo masasabing kaya kong utusan o pagsabihan na hindi gagawin mo. Grabe. How many times do I have to say that? Isa pa. I didn't want impeachment. Lahat ng kakampi ko sa Kongreso hindi nag-file ng impeachment complaint. Yung mga nag-file ng impeachment complaint, hindi mo masasabing kaya kong utusan o pagsabihan na ito yung gagawin mo. How many times do I have to say that? I didn't want it. Grabe ang leader natin, no? Magbasa lang tayo sa mga comments. Sabi, halos hindi ako makapaniwala na ganyan ang dinutusan kong presidente. OFW supporters. Sino? Si Sandro Marcos, BBM. Yeah. Number 1 na pumirma. Elson Ogario, Bota. Rosana Sarmiento, action speaks louder than words. Christopher Antibo, make it straightforward, sir. Wala ka bang egg? Leo Almuhadi, dapat noon mo pa yan sinabi kay Speaker, sir. Ba di ka makapagsalita laban kay Speaker, Mr. President? Anong meron sa kanya? Ba't ayaw mo pa siyang palitan? Imposible di mo alam ang mga nangyayari sa bansa mo, sir. Sayang lang yung confidential at intel. Ay, nako. Pinsan niya ang Speaker of the House. Yun ang pinakalas na pumirma. Anak niya ang unang pumirma. Ano yung sinasabi niya na hindi ko kayang uto? Ibig sabihin, hindi niya kakampi si Sandro Marcos. Anak niya hindi niya kakampi, hindi niya kayang pagsabihan. Kaya talagang sisi ako. Hindi ako naniwala o hindi tayo naniwala kay PRRD nung sabi niyang weak leader yan. Medyo nagtampo ako kay PRRD nung nagsasabi siya ng mga salita laban kay BBM nung una. Yung pala totoo. To me, ang pagkaintindi ko ito, opinion lang ito, lalo lang ipinapakita ng Pangulong Marcos ang kanyang kahinaan. Itong sinasabi niya na ayaw niya ng impeachment. Well and good, ayaw niya. Akala ko dahil ayaw niya, parang kay PRRD nung ayaw niyang ma-impeach si BP Leni, walang nagawang makongresista dahil stop it, sabi ni PRRD. Binutuhan ng mamamayang Pilipino ang Vice President, let her finish her term. Stop it! O di, walang nangyari dahil ayaw ng presidente. O ito, BBM, ayaw din niya. Kailang natuloy pa rin. Anong ibig sabihin nun? Di ba kahinaan mo bilang leader? Grabe talaga. Masyadong mabait. Yun ang, pati nga si Kato Nying, yun na rin ang tanong niya sa podcast interview. Masyado daw kayong mabait. Anong magagawa ko? Sabi niya. Ugali ko na, hindi ko na mababago. Gusto niyo ba maging masama akong tao? Hindi naman. Yung pagiging mabait, mabuti yan. Kailang ilagay sa lugar ang pagiging mabait. Pati si Senator-elect Lacson nakikita. Hindi pwede, sabi ni Senator Lacson, yung pure goodness and kindness. Hindi pwede. It's not enough. Kailangan ng presidente ng bastonero sa cabinet niya para magkaroon ng takot
yung nasa gobyerno at sa kongreso para itigil na yung mga insertion yan, mga pork barrel. Ganon, medyo diplomasya ang dating. Yung mga salita ni Senator Lacson, kaya lang ayaw nilang pakinggan eh. Sabi ni Yusek Claire Castro, hindi na daw kailangan ni presidente ng bastonero na gabinete, sa gabinete, kundi si PBBM na ang mismong bastonero. Anong klaseng bastonero yung ganyan na hindi niya kayang utusan ang anak niya na huwag magpirma? So, yun po ang nangyayari sa atin, yung sobrang mabait na perception. Si Senator Amy mismo ang nagsasabi, super ate, ang gobyernong ito ay hindi Marcos. Anong ibig sabihin ng presidente? Wala lang. Kasi ang gobyernong ito, sabi ng kanyang ate, Romualdez and Araneta. So, sinong nagpapatakbo ng gobyernong ito? Eh, di si Romualdez at Araneta. Kaya, wala na. Mismong kapatid niya, in personal level siguro, hindi naman tinalikuran ni Senator Amy bilang kapatid. Iba yun. Sa trabaho, sa politika, wala na. Ang laking sampal yun. Sa paningin ko lang, opinion ko lang, ang laking sampal sa presidente na ang kanyang ate doon na kumampi sa kaaway niya sa politika. Oh, nanalo si Senator Amy dahil sa endorsement ni VP Sara. Ngayon, sama-sama na silang dalawa. Talagang BFF na talaga si Senator Amy at VP Sara. Nasa Qatar sila ngayon. And then I believe, didiretso silang dalawa sa Netherlands. Doon mag-celebrate ng birthday si VP Sara. Kasama niya ang kanyang BFF. So, good luck. God save the Philippines. Tama si VP Sara. Itong ganitong leadership na meron tayo ngayon. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel.